Isang magandang umaga pong muli sa atin pong lahat. Muli po, narito po ako, gaya po ng dati, na madalas ko pong sinasabi po sa inyo sa umpisa po ng aking kapahayagan, na wala po akong ipinakikilala po na kahit na ano po, para po sa aking sarili. Isa pong aba na tagapagpahayag po kung ano po ang nilalaman ng atin pong banal na libro. At dahil nga po ang araw na ito ay napaka-special po dahil ito po ay kaarawan po ng ating mahal na Birheng Maria, ang natatangi po at nag-iisa po katawan po ng ating Diyos na kataas-taasan. Ang ating pong banal na espiritu ay mayroon pong special pong mensahe po para po sa ating lahat ngayon pong kaarawan po ng kanya pong katawan. Ang numero 8 po ay ayon po sa ating banal na Espiritu Santo, ayan daw po ang tunay na numero ng ating mahal na Birheng Maria. Ang ating pong mahal na Birheng Maria, gaya ng madalas kong sabihin, ay nakikipamuhay po dito po sa ibaba, nakasama nating lahat. Kapag po pinagsama yung araw po ng kapanganakan na naitala ng ating mahal na Birhen at yung buwan po, kung ano pong buwan siya na isilang na siya rin pong naitala, ay lalabas po ang numero 8 po. So ang atin pong mahal na Birhen po ay binabati ko po ng maligaya pong kaarawan po sa inyo saan man po kayo naroon sa mga oras na ito. Isa pong malaking karangalan ng isang hamak po at wala naman pong kamalay-malay at kamuwang-muwang na isa pong abang lingkod ninyo ay narito po at napagkatiwalaan po ng inyo pong Espiritu Santo na magpahayag po ng mensahe pong ito. Dahil nga po, ang ating mahal na Birhen ay tinagurian ang ating mahal na ina po. Ang ating pong mahal na ina po ay nakikipamuhay po sa atin sa ibaba. Bagamat taglay niya ang isang buhay na masasabi natin sa ating mga mata, kung makikita natin, ay marangya. Subalit ang atin pong mahal na Birheng Maria ay mas pinipili pong mamuhay pa rin po gaya po ng dati. Simple, natural, kung ano lang yung tama, yun lang po ang at kung ano lamang yung kailangan. Dahil nga po napapanahon nga po, hindi naman po lingid sa ating lahat yung mga naglabas ng mga balita at controversial. Yun nga po, pagdating po sa kinang at taginting po ng salapi. Marami po talagang nabubulag, maraming naliligaw, napakarami po ng pagdating po sa pera po talaga, talaga pong ang atin pong banal na Espiritu Santo po ang nagpapahayag po na kapag po tayo nagpabulag sa kinang ng salapi at ng pera, ihahatid po tayo niyan doon po sa tinatawag pong himpilan po, doon po sa kailaliman. Ang atin pong mahal na Birheng Maria ay nananawagan po. Ang pera po ay hindi po masama. Ang problema po diyan ay kung paano po ba natin yan gagamitin po. Dahil kapag ang pera po ang gumamit po sa atin, ihahatid po tayo niyan ng 100% po ayon po sa ating banal na Espiritu Santo po, sa himpilan po, doon po sa kailaliman po. At sa oras pong dumating po ang sinasabi ng oras nyo na sa panahon na ito at adinapuan na kayo ng sinasabing kamatayan, wala na pong pagkakataon pa para po yung kung ano man po yung inyo pong naging pasya sa mundong ito ay mabago pa po. Dahil pagkatapos po ng buhay natin sa kapanahunan,
may buhay pa po doon po sa kabila. At yun po ay tuloy-tuloy po. Ang atin pong mahal na Birheng Maria ay nananawagan na habang may panahon pa po'y piliin po natin ang mamuhay po sa tuwid pong daan habang may panahon pa po. Dahil hindi po biro na pagkatapos po ng ating kamatayan at tayo po'y namatay sa pinakaabang kalagayan, ang sumasamba sa pera at sobrang pagkagahaman na siya naman pong pinapahamak po ng mga ng ating kapwa, talaga pong yan ay atin po pagbabayaran. Hindi man po sa panahon pong ito sa iba pong paraan, dahil pagkatapos ng kamatayan po ay mayroon pong buhay. At yun po ay kapag inabutan kayo ng sinasabing paghatol, yun po ay hanggang sa dulo na po ng walang katapusan. So kung kayo po ay pumanaw na ang sinasamba ninyo ay salapi na nagmula po sa hindi po maganda, yan po ihahatid po kayo doon po sa kailaliman. At pagkatapos po niyan at dumating na po sa sinasabing paghatol, ihuhugos po ang lahat sa dagat po ng impyerno. Maliligo ng panghabang panahon po sa dagat po ng impyerno. Wala na pong isisilang, wala na pong kamatayan. Kaya ang atin pong mahal na Birheng Maria po ay nananawagan sa araw po ng kanyang kaarawan na hindi po masama ang magkaroon ng salapi. Subalit kung ang salapi pong ito ang siyang magbubulid sa atin doon po sa kailaliman habang may panahon pa po, habang may oras pa po, habang pwede pa pong mabago po ang lahat. Dahil ang atin pong mahal na Birheng Maria, ang Espiritu Santo, ang Diyos na kataas-taasan po, maging ang Diyos Ama po, ay hindi po nila ikalulugod o hindi po nila kagustuhan po na ang maging hangganan po natin ay doon po sa dagat ng impyerno. At pag po tayo naando na, yun na po yung pinali hanggang sa dulo ng walang hanggan. At sobra pong dinadamdam at iniluluha po yan ng atin pong mahal na Birheng Maria. Kaya habang may panahon pa po, habang may oras pa po, wag po nating sambahin ang pera po. Lalo na po kung ang pera nga po na nasa pagmamay-ari po natin ay kinuha o ikipinahamak, ikakapahamak ng kapwa po natin. Ang banal na Espiritu Santo po ay nakatunghay po sa atin pong lahat. Lalong-lalo na po sa lupang hinirang bayang pinili po, ang bansang Pilipinas po. Kaya para po sa lahat po ang mensaheng ito, hindi lamang po ito dun po sa mga naglalabasang kontrobersya, para po sa lahat. Ang pera po, hindi po masama yan, gaya po ng palagi ko pong sinasabi. Pero kailangan po tayo po ang hahawak ng pera. Hindi ang pera ang hahawak po sa atin. Kasi pag nangyari po yan, makakalimot po tayo. Malulunod po tayo sa kinang ng tagumpay. At ang pera po hindi po tayo kayang iligtas po niyan. Yun lang po. Maraming pong salamat. Wala na naman po tayong oras. Hanggang sa muli po. Maligayang kaarawan po, mahal na ina po. Maraming pong salamat po sa lahat-lahat po. Bye! Paalam at hanggang sa muli po.